Mga kaibigan, handa na ba kayong makinig sa isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, ibabahagi ko ang isang misteryosong karanasan sa La Mesa Eco Park na tiyak na hindi nyo malilimutan. Isang batang naglalaro sa gitna ng paparating na bagyo ang nakarinig ng kakaibang ungol mula sa parke at sinundan ang kanyang alagang aso sa isang lihim na lugar. Ngunit sa kanyang pag-usisa, isang hindi nakikitang nilalang ang humila sa kanya sa kadiliman at dito nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng kwentong kababalaghan. Ako po si James at nais kong ibahagi ang isang di malilimutang karanasan ko noong bata pa ako. Nakatira kami sa Quezon City, malapit sa La Mesa Eco Park. Simpleng pamilya lang kami at madalas akong maglaro sa labas kasama ang mga kaibigan ko. Ang tatay ko si Carlos ay isang masipag na manggagawa at ang nanay ko naman ay nag-aalaga sa amin sa bahay. Noong mga panahon na iyon, wala pa akong masyadong alam sa mga kababalaghan, pero isang insidente ang nagbago ng lahat. Nasa labas ako ng bahay namin, naglalaro ng tumbang preso kasama ang mga kaibigan ko. Napansin ko ang pagdilim ng kalangitan at ang malakas na hangin na nagbabadya ng paparating na bagyo. Bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog mula sa gilid ng La Mesa Eco Park. Parang ungol ng hayop na hindi ko pa naririnig dati. Napalingon ako at nakita ko si Bella, ang asong kalye na madalas kong makitang gumagala. Bella, anong ginagawa mo dito? Tanong ko habang lumalapit siya sa akin. Tumahol siya at parang inaanyayahan akong sundan siya. Napatingin ako sa mga kaibigan ko at nagpaalam na susundan ko lang si Bella. Sige, pero mag-ingat ka, sabi ni Lisa, isa sa mga kalaro ko. Hindi ko napigilan ang aking kuryosidad. Sinundan ko si Bella papasok sa masukal na bahagi ng parke. Sa kabila ng takot at kaba, patuloy akong naglakad hanggang sa makarating kami sa isang lihim na lugar. Doon, nakita ko ang isang kakaibang cha party na dinaluhan ng mga hayop na nakadamit pang tao. Si Archie, isang pusang may suot na salamin at sombrero, at si Dante, isang daga na nakabarong, ay kasama sa mga hayop na nandoon. Habang pinagmamasdan ko ang hindi pangkaraniwang pagtitipon, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin sa aking likuran. May kung anong puwersa ang humila sa akin patungo sa mas madilim na sulok ng parke. Asang hindi nakikitang nilalang ang biglang humila sa akin papunta sa kadiliman. Pilit akong nagpupumiglas ngunit wala akong magawa. Ano ba ito? Sigaw ko habang pilit na nagpupumiglas. Ramdam ko ang malamig na kamay na humihila sa akin. Tulungan niyo ako, ma'am, sigaw ko, ngunit walang sumagot. Ang huling naalala ko ay ang nakakabinging katahimikan at ang malamig na dampi ng hangin sa aking balat. Sa isang iglap naglaho ang lahat ng liwanag at ang mga kakaibang hayop. Nawala na lamang ako sa ere. Makalipas ang ilang taon, si Carlos, ang ama ko, ay hindi pa rin makalimutan ang pagkawala ko. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa aming tahanan, napansin niyang may kakaibang liwanag na gumagalaw patungo sa La Mesa Eco Park. Ano yon? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang liwanag na humihila sa kanya. Pinaniniwalaan niyang may kinalaman ito sa pagkawala ko, kaya't nagpasya siyang sundan ang liwanag na ito. Bitbit ang isang flashlight at ang kanyang cellphone. Naglakad siya papunta sa parke. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga alulong ng aso at mga kaluskos ng mga dahon. James, kung nasaan ka man hahanapin kita, bulong ni Carlos sa kanyang sarili habang papalapit siya sa misteryosong parke. Habang papasok siya sa Eco Park, naramdaman niya ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan. Ang puso niya ay puno ng pag-asa at takot
Bawat hakbang ay parang may bigat ng 1,000 tanong at pangarap na muling makita ako. Natagpuan ni Carlos ang isang nakakagimbal na eksena sa isang linang sa Eco Park. Mga hayop na nakadamit at nakaposisyon na parang mga marionette. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mga hayop ay hindi na kumikilos at tila ba mga bangkay na lamang na pinaglaruan at iniwan sa madilim na lugar na iyon. Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding takot kay Carlos, para bang may malamig na kamay na dumaklot sa kanyang puso. Sino kaya ang gumawa nito? Sabi ni Carlos habang nilalapitan ng isang hayop na may suot na gown. Anong nangyari dito? Tanong ni Carlos sa kanyang sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng takot, hindi siya natinag sa kanyang paghahanap. Patuloy siyang naglakad, sinusuri ang bawat sulok ng parke. Ang bawat kaluskos ay nagdadala ng panibagong alon ng kaba at pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, pero alam niyang hindi siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkawala ko. Nagsimula akong maghanap ng mga pahiwatig sa loob ng La Mesa Eco Park. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, natagpuan ko ang isang lumang backpack na puno ng mga litrato ni James at ng aming pamilya. James, ito ba ang backpack mo? Tanong ko habang tinitingnan ang mga litrato. Hindi ko mapigilang mapaluha habang hawak-hawak ko ang mga alaala ng aking anak. Binuksan ko ang bawat pulsa ng backpack. Nagbabakasakali na makahanap ng kahit anong pahiwatig. Sa isang bulsa, nahanap ko ang isang lumang notebook na puno ng mga drawing ni James nung bata pa siya. Ang mga simpleng guhit na iyon ay nagbigay sa akin ng konting pag-asa, ngunit kasabay nito ay mas lalong bumigat ang aking dibdib. Habang patuloy ang aking paghahanap, natuklasan ko ang mga sulat at tala na nagpapahiwatig ng isang lihim na tagamasid na may kaalaman sa nangyari kay James. Ang mga dokumentong ito ay detalyado, naglalaman ng impormasyong maaari lamang malaman ng isang taong malapit sa amin. Ang bawat pahina ay nagpapahiwatig na ang pagkawala ni James ay hindi lamang isang aksidente. May mga nilalang dito na may kakayahang magmanipula ng oras at espasyo. Ang mga natuklasan ko ay nagdulot ng kakaibang takot sa akin. Paano kung totoo ang lahat ng ito? Paano kung ang mga nilalang na ito ang may kagagawa ng pagkawala ni James? Ang kwento ay nagtatapos sa pagkakatuklas ko sa mga nakakagimbal na revelasyon tungkol kay James. Naiwan akong tulala at puno ng pighati. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ng gabi ang Eco Park, walang linaw na kasagutan kung ano nga ba talaga ang nangyari sa anak ko. James, nasaan ka na? Tanong ko habang nakatingin sa madilim na kalangitan. Ang mga tanong ay nananatiling walang sagot. Ang sakit ng pagkawala ng aking anak ay patuloy na bumabagabag sa akin, at ang mga misteryo ng parke ay isang bangungot na hindi ko matakasan. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala sa atin na ang kuryosidad ay maaring magdala ng hindi inaasahang panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload, mga ka-creepy, tandaan sa dilim ng gabi may mga lihim na naghihintay na matuklasan.